Isang mapagpalang araw po sa inyo mga idol. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Blair. Isa na naman pong kapanapanabik at makapanindig balahibong kwento ang inyong maririnig sa araw na ito. Mula po sa isa nating masugid na taga-subaybay. Ngunit bago po ang lahat mga idol, humihingi po ko ng suporta sa inyo. Ang inyo pong pag-like, pag-comment, pag-share at pag-subscribe sa aking channel ay napakalaking tulong po. Kaya huwag po nating kalilimutan. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na po ako sa inyong lahat. So huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin ang kwento. Ang pagsasakripisyo ay parte ng pagmamahal. Ngunit paano nga ba muling bumangon kung ang pagsasakripisyo mo para sa taong mahal mo ay nauwi lamang sa wala? Sadyang napakahirap mabuhay kung ang taong inakala mong makakasama hanggang sa huli ay iniwan ka kung kailan nasa pinakamababang parte ka ng iyong buhay. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At maging sa mga masusugid mong tagapakinig. Noon ay isa lamang akong simpleng manggagamot at hindi ko inasahan na darating ang panahon na ako ay magiging isang antingero para protektahan ang isang tao mula sa puwersa ng kadiliman. Ako nga po pala si Jason. At ito ang aking kwento. Nagmula ako sa pamilya ng mga albularyo o manggagamot, Sir Blair. Ang namayapa kong lolo ang nagturo sa akin ng tradisyonal na panggagamot gamit ang mga halaman, anting-anting at maging mga orasyon. 20 anyos ako nang nakilala ko si Rosana. Nahulog ang loob ko sa kanya. At ganun din siya. Makalipas ang 3 taon, bilang magkasintahan, ay nagpakasal na po kami. Aminado ko na hindi malaki ang kinikita ko sa panggagamot at yun ang naging dahilan para papiliin ako ni Rosana. Ang pangarap kong makilalang maging mahusay na manggagamot o ang paghahanap ko ng trabaho na kaya kaming buhayin. Dahil mahal ko si Rosana, pinili ko kung ano ang gusto niya. Iniwan ko ang panggagamot at nagtrabaho ako sa isang pabrika. Sadyang mahirap para sa akin ang iwanan ang bagay na gusto kong gawin. Pero para kay Rosana ay ginawa ko yon. Inisip ko na lamang na ang pagtatrabaho ko sa pabrika ang makakapagpasaya sa asawa ko, lalo na't simula nang nagtrabaho ako sa pabrika ay naging maayos na kahit papano ang buhay namin. Ngunit hindi ko inasahan na ang pagtatrabaho ko sa pabrika ang magiging dahilan ng aking pagbagsak. Nang dahil kasi sa kemikal na aksidenteng tumapon sa mga mata ko, ay nawalan ako ng paningin. Tumigil ako sa pagtatrabaho at ilang buwan akong walang silbi. Kahit mahirap, ay bumalik ako sa panggagamot dahil yun ang bagay na kaya kong gawin kahit wala akong paningin. Pero hindi lang sarili ko ang gumuho ng panahon na yon, kundi pati na rin ang relasyon namin ni Rosana. Isang gabi, habang nakaupo ako sa kusina, ay narinig ko ang malakas na pagbukas ng pinto ng aming bahay. Rosana? Rosana, ikaw na ba yan? Bakit? May iba ka ba bang inaasahan na darating dito? Eh ako lang naman ang kasama mo rito sa bahay ah. Ang sungit mo naman, Rosana. Gutom ka na siguro, no? Nakapagsaing na ako. Isinaing ko na yung natitira nating bigas. Ano?
Bakit mo sinaing yun? Anong iuulam natin doon? Ilulugaw ko sana yun. Kasi wala tayong pambili ng ulam. Pasensya ka na. Hindi ko naman kasi alam eh. Akala ko kasi may kikitain ka sa paglalaba mo kanina. Meron nga sana. Kaya lang, yung taratitat na si Aling Sonia, hinarangan ako sa daan at siningil ako sa utang natin sa kanya. Wala akong nagawa, kundi ibigay ang lahat ng kinita ko sa paglalabada kanina. Ganun ba? Asin na lang ang iulam natin sa kanin. O kaya itoyo. Diyos ko, magkakasakit na tayo nito sa bato eh. Dahil sa asin at toyo. Ikaw ba? Wala ka bang kinita sa panggagamot ngayong araw? Wala eh. Wala kasing nagpagamot sa akin kanina. Pero wag ka mag-alala. Malay natin. Bukas ay meron na. Huwag ka nang umasa na marami pang magpapagamot sa'yo. Sino ba naman kasing baliw ang magpapagamot sa isang bulag na kagaya mo? Rosana naman. Sa mga sinabi mo parang hindi mo ako kilala. Kahit wala akong paningin, ay kaya ko pa rin manggamot. Binata pa lang ako. Ito na ang ginagawa ko, di ba? Hindi na talaga tayo makakaahon nito sa hirap. Kahit pa paano nagpapasalamat ako na hindi pa tayo nagkakaroon ng anak. Ayoko magdala ng bata sa mundong to. Tapos ganito kahirap ang buhay na meron tayo. Rosana, ang mabuti pa kumain na tayo. Alam kong gutom ka na rin kagaya ko eh. Sadali kukunin ko lang yung asin. Masyado akong nasaktan sa mga sinabi ng asawa kong si Rosana. Kaya iniba ko na ang aming pinag-uusapan. Tumayo ako at kinapa ko ang garapon na kinalalagyan ng asin. Bumalik ako sa pagkakaupo at nang buksan ko ang garapon ay dumulas yun sa kamay ko. Bumagsak yun sa sahig at narinig ko ang pagkabasag ng garapon. Ano ba yan? Asin na nga lang ang meron tayo, tinapon mo pa? Huwag ka nang tumayo at baka makatapa ka pa ng bubog. Diyan ka na lang. Ako na lang ang maglilinis. Pasensya na, hindi ko naman sinasadya eh. Palagi na lamang hindi mo sinasadya. Kasi bulag ka. Ilipat mo na lang sa lalagyan nyo ng tapo na asin. Anong ilipat ang sinasabi mo? Hindi na natin ito mapapakinabangan. Paano kung nalagyan ng bubog tong asin? Sa tingin mo ano mangyayari sa atin kapag nakain natin yon? Sige nga. Hindi ka nag-iisip. Ang mga ganong pangyayari ay mas lalong nagparamdam sa akin na wala akong silbi. Maya-maya pa ay narinig kong umupo na si Rosana. Nilagyan niya ng kanin ang pinggan ko at nagsimula na kaming kumain kahit walang ulam. Ano ba naman to? Walang kalasa-lasa? Gusto mo bang humingi ako ng asin dun sa kapitbahay natin? Wag na. Mas lalo lang tayong kakaawaan ng mga tao rito. Sasabihin nila na asin na nga lang ay wala pa tayo. Diyos ko. Kailan ba ako makakaalis sa ganitong buhay? Hirap na ako. Huwag ka mag-alala, Rosana. Naniniwala ako na hindi habang buhay tayo nasa ganitong sitwasyon. May awa ang Diyos, Rosana. Makakaon din tayo sa hirap. Konting tiyaga lang. Tiyaga? Ano to? Palagi bang ganyan na sasabihin mo? May awa ang Diyos? Ganun? Kung naaawa siya sa atin, sana'y ginawa niya na tayong mayaman. Hindi yung ganito na halos wala na tayong makain. Kung hindi ka sana nabulag, sana'y nagtatrabaho ka pa rin dun sa pabrika. Rosana, hindi ko naman ginustong mabulag ako. Kung hindi lang sana ako nabulag, ay hindi ganito ang buhay natin. Alam mo, pagod na ako sa ganitong buhay. Bakit kasi ikaw pa ang pinakasalan ko? Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa akin, sana iba na lang ang inasawa ko. Teka, bakit parang sinasabi mo
Nagsisisi ka na ako ang pinakasalan mo. Bakit ikaw ba? Hindi nagsisisi? Wala akong pagsisising nararamdaman kahit konti, Rosana. Kasi mahal kita. Lecheng pagmamahal yan. Hindi tayo mapapakain yan. Pakiramdam ko ay sinaksak ako ng kutsilyo sa dibdib sa sinabing yun ni Rosana. Wala na akong sinabi pa dahil alam ko na kung hahaba pa ang usapan namin ay mas lalo lamang akong masasaktan. Makalipas ang ilang oras ay nakahiga na kami ni Rosana. Hindi ako makatulog dahil sa naging pag-uusap namin kanina. Ang buong akala ko ay tulog na ang asawa ko. Pero nagtaka ko nang narinig ko ang paghikbi niya. Nakatalikod siya sa akin, kaya hinawakan ko ang kanyang likod. Rosana, anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ang sakit-sakit ng mga kamay ko. Hindi na nawala ang pananakit ng mga to dahil sa kakakusot ko ng damit ng ibang tao. Gusto mo bang hilutin ko ang mga kamay mo? Hindi na ito madadala sa hilot-hilot mo na yan. Pesteng buhay to. Ano ba kasing kasalanan ko? At bakit ako napunta sa ganitong buhay? Rosana, palagi lang tayong magdasal. Naniniwala ako na makakaahon din tayo sa hirap. Kailan pa? Kapag patay na tayo? Jason, huwag ka nga mabuhay sa ilusyon. Akala mo ba'y nakakatulong yung pagiging positibo mo? Nang dahil sa ganyang pag-iisip mo, ay palagi mo nalang inaasa ang lahat sa Diyos. Diyos na ang bahala sa ganito o sa ganyan. Palaging yan ang bukang bibig mo eh. Rosana, sa sitwasyon natin ngayon, Diyos na lamang talagang makakapitan natin. Tumigil ka na nga. Talagang nakakapagsisi na ikaw pa ang pinakasalan ko. Rosana, ibig mo bang sabihin gusto mo na akong hiwalayan? Naramdaman ko ang pagtayo ni Rosana ng mga sandaling yun. Kaya naman, tumayo na rin ako at kumapaka pa ako hanggang sa nahawakan ko ang likod niya. Pumiksi siya. Alam ko na nasa tabi siya ng bintana. Ang hirap kasi sa'yo, wala kang ambisyon eh. Kontento ka na sa buhay natin ganito. Kung hindi ka sana nabulag, hindi mangyayari to sa atin. Hindi sana tayo naghihirap. Bakit, Rosana? Sa tingin mo ba ginusto ko mabulag? Bakit sino ba nagtulak sa akin na magtrabaho sa pabrikang yon? Hindi ba't ikaw naman? Kung hindi ako nagtrabaho doon, di sana ako bulag ngayon. Kung hindi sana ako tumigil sa panggagamot noon, malamang kilalo na akong manggagamot ngayon. Hindi ba'y pinapili mo ko? Kung ang pagiging manggagamot ko ba? O maghanap na lang ako ng trabaho? Anong ginawa ko? Pinili ko ang gusto mo dahil mahal kita. Dahil yun ang makapagpapasaya sa'yo. Pero tingnan mo ang nangyari sa akin. Isa na akong inutil na asawa. At ako pa ngayon ang sinisisi mo sa pagkabulag mo. Alam mo, wala na. Wala nang patutunguhan ang pagsasama nating ito. Puro na lamang paghihirap ang nararanasan ko. Bakit ikaw lang ba naghihirap? Ikaw lang ba? Paano ko? Sa tingin mo ba hindi ako naghihirap? Bakit mo ba nasasabi ang mga yan? At sagutin mo nga ako. Ano?
Gusto mo na ba akong hiwalayan? Hindi sinagot ni Rosana ang tanong ko. Tahimik siyang umiyak. Natakot ako. Kahit hindi sinagot ni Rosana ang tanong kong yon, mas lalo kong naramdaman na wala na siyang pagmamahal sa akin at hindi ko na iwasang sisihin ang sarili ko sa problemang pinagdadaanan naming dalawa. Kinabukasan ay maaga akong gumising. Bumangon ako para mag-init ng tubig. Kahit wala akong paningin, ay nagagawa ko pa rin ang mga dapat kong gawin, gaya na lamang ng paghahanda ng almusal para sa amin ng asawa ko. Maya-maya ay nagising na si Rosana at sabay na kaming nag-almusal. Kapansin-pansin ang pananahimik niya. Pagkatapos naming kumain, ay hinugasan ko na ang aming pinagkainan. Narinig ko na may ginagawa si Rosana sa aming kwarto. Nang natapos na ako sa aking ginagawa, ay lalabas sana ako ng bahay. Pero may nasipa ako na para bang bag. Teka, ano to? Bag mo ba itong nasa sahig, Rosana? Huwag mong pakialaman yan. Hindi yan bag. Mga labahan ko lang yan kay Aling Petra. Bakit nandito ang mga to? Dala ko yan nang umuwi ako kahapon. Doon ko lalaban ng mga yan sa ilog mamaya. Gusto mo ba na tulungan kita para hindi ka masyadong mahirapan? Hindi na kailangan. Dito ka nila sa bahay. At baka meron pang magpagamot sa'yo. Sigurado ka ba? Kagabi kasi nagrereklamo ka na masakit ang mga kamay mo, di ba? Gusto kitang tulungan sa paglalaba para kahit papano, makabawas ako sa trabaho mo. Wag na sabi eh. Bakit ba ang kulit mo? Saka baka imbis na makatulong ka, makadagdag ka pa sa mga gagawin ko. Sige, ikaw ang bahala. Gusto ko lang naman kasi na makatulong sa'yo. Sige na, aalis na ako. Kailangan ko na simulan ng paglalaban ng mga to. At marami-rami itong pinapalaban sa akin ni Aling Petra. Mag-iingat ka, ha? Ay teka, ano palang gustong ulam mo mamaya? Uutang na lang ako sa tindahan. Bahala ka na. Aalis na ako. Rosana, bago ka umalis, gusto kong humingi ng tawad sa pagsigaw ko sa'yo kagabi. Pasensya ka na, nadala lang ako ng emosyon ko. Hindi ako galit sa'yo. Pasensya na talaga. Hindi na nagsalita si Rosana. Tuloy-tuloy lang siya sa kanyang paglalakad. Narinig ko ang pagkuha niya sa sinasabi niyang mga labahan niya. Kasunod nun, ay narinig ko na nagmamadali siyang lumabas ng bahay. May kaba akong naramdaman. Kahit kasi hindi ako nakakakita, ay sigurado ko na bag ang dala ni Rosana nang umalis siya. Inabala ko ang sarili ko sa mga gawaing bahay nang mag-isa na ako. May dalawang nagpagamot sa akin, kaya kahit papano ay meron akong kinita. Ibinili ko ng sardinas ang perang yon at pagsapit ng tanghali ay nagluto na ako. Hinintay ko ang pagdating ni Rosana. Umupo ako sa labas ng aming bahay. Ngunit hapon na ay hindi pa rin siya bumabalik. Sabi ko na nga ba, iniwanan ako ni Rosana. Pero kung saan man siya pupunta, sana maging mas maayos ang buhay niya ron. Walang luwang lumabas sa aking mga mata. Ngunit pakiramdam ko ay dinudurog ang puso ko para akong paulit-ulit na pinapatay habang sinasaksak ng matalim na kutsilyo ang aking kalooban. Hanggang sa may naramdaman akong tao na palapit sa akin, tumalon ang puso ko dahil ang unang pumasok sa isip ko ay si Rosana yon. Rosana? Ikaw na ba yan? Pare, ako to. Oh, Eddie. Ikaw pala. Akala ko si Rosana ka. Bakit kanina ka pa nakaupo rito sa labas? Dumanaw kanina nakita kita rito. Tapos hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Ano ba yun? Pare, wala na si Rosana eh. Ano?
Patay na asawa mo, pare. Bakit? Anong kinamatay niya? Hindi pare, hindi. Hindi pa siya patay. Ang ibig ko sabihin, iniwan na ako ni Rosana pare. Nilayasan niya na ako. Pare, seryoso ba yan? Bakit naman niya gagawin yun, pare? Napapagod na siya sa buhay na ibinibigay ko sa kanya. Hindi ko naman siya masisisi kasi mula nang nabulag ako, ay puro kahirapan nang naranasan namin. Di na kasi ako nakakapagtrabaho at wala nang masyadong nagpapagamot sa akin. Kasi dahil sa kalagayan ko pare, bulag ako. Siguro nga tama lang na iwanan niya na ako. Dahil baka sa pag-alis niya, ay magkaroon siya na mas magaan na buhay pare. Anak nang, hindi mo nagsumpaan kayo nung kinasal kayo na magsasama kayo sa hirap at ginhawa? Hindi pala marunong tumupad ng pangako yung asawa mong yun eh. Pero sigurado ka bang umalis na talaga siya? Baka hindi naman. Baka nandyan lang yun sa paligid. Baka nakikipagkismisan lang o kung ano, o may pinuntahan. Pare, sigurado ako na iniiwan niya na ako. Ang paalam niya kaninang umaga ay maglalaba lang siya sa ilog. Pero hanggang ngayon, wala pa rin, di pa rin bumabalik eh. Anak ng putya, paano to? Paano ka ngayon yan, pare? Wala akong magagawa pare. Magpapatuloy pa rin ako sa buhay. Kailangan kong masanay ng mabuhay ng mag-isa pare. Mabubuhay naman siguro ako sa maliit na kinikita ko sa aking panggagamot. Kahit na pare, mahirap ang sitwasyon mo ngayon kasi bulag ka eh. Buti sana kung nakakakita ka. Pero sige pare, huwag kang mag-alala kung bahala sa'yo. Pupuntahan kita rito araw-araw para masiguro ko na ayos ka lang. Eh yun nga lang pare, sa umaga at ganitong oras lamang kita mapupuntahan kasi meron akong trabaho eh. Ano ka ba paring Eddie? Di mo naman kailangan gawin yan. Ayoko makakaabala sa iba. Kaya ko sarili ko pare. Kailangan ko lang masanay na mabuhay ng ganito. Ano bang ibang pinagsasasabi mo pare? Iba pa ba ako para sa'yo? Eh mula pagkabata magkaibigan na tayo. Saka napakalaki ng utang na loob ko sa'yo pare. Kung hindi mo ko ginamot nung nagkaroon ako ng kakaibang sakit, baka patay na ako ngayon. Pagkakataon ko na to para makabawi sa'yo. Kaya hayaan mo ako sa pagtulong ko sa'yo pare. Basta, wag mo nang tanggihan ang pagtulong ko sa'yo ha. Ay sandali, may hapunan ka na ba? Yung pagkain sana namin ni Rosana kaninang tanghali nandiyan pa. Akala ko kasi uuwi siya kaninang tanghali kaya hindi ko ginalaw. O sige. Iinitin ko muna yon. Dito ka lang at tatawagin na lang kita kapag pwede ka nang kumain. Hinayaan ko si Eddie sa gusto niyang gawin. Si Eddie ay matagal ko ng kaibigan. Bata pa lang ay magkalaro na kami. Nung nag-aaral naman kami ay palagi kaming magkaklase. Maya-maya pa ay tinawag ako ni Eddie. Pumasok ako at naramdaman ko ang kamay ni Eddie sa aking braso. Pare, may nakita akong sulat ni Rosana na nakapatong doon sa altar nyo. Pasensya na pare pero nabasa ko na ang bagya. Eto pare, basahin mo. Pare naman, nagbibiro ka ba? Paano ko naman yan mababasa? Ay, oo nga pala pare, sorry. Nakalimutan ko. O sige pare, ako na lang magbabasa. Ito pare, pakinggan mo. Jason, alam ko na ibang tao ang magbabasa ng sulat na to para sa'yo. Gusto kong sabihin sa'yo na nagdesisyon na kong umalis dahil ayokong lumubog na kasama ka. Ang totoo ay nagkaroon ulit kami ng koneksyon ng dati kong manliligaw na si Ernesto at inaya niya akong magpunta sa Maynila para doon manirahan ng kasama niya. Hindi ito naging madali sa akin. Pinag-isipan ko to ng ilang buwan. Hinintay ko na magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Pero ayoko na. Sawang-sawa na ako. Hanggang pangarap na lang siguro ang hinihintay kong pagbabago. Pagod na akong buhatin ka. Sana ay mapatawad mo ko. Paalam. Pinigilan ko ang aking luha matapos basahin ni Eddie ang sulat.
mariin kong naikuyom ang aking mga kamay. Grabe pare. Kaya pala iniwanan ka ni Rosana dahil may iba siyang lalaki. Wala akong kaalam-alam pare na nagkita pala ulit sila ni Ernesto. Natatandaan ko nakasabay ko si Ernesto nang ligawan ko nun si Rosana. At ako ang sinagot ni Rosana. Natatandaan ko ngang Ernesto na yun. Yun yung napakayabang na akala mo kung sinong mayaman. Pero kumpara sa akin, mas nakakaangat sa buhay si Ernesto. Kahit papano kampante ako na magiging mas magaan at maayos ang buhay ng asawa ko sa kanya. At seryoso ka ba pare? Hindi ka man lang ba magagalit para kay Rosana pare? Pati na rin kay Ernesto. Kasi kahit alam niyang kasal kayo ni Rosana, sinulot pa rin niya to sa'yo. Anak ng puta kung sa akin yan mangyayari pare. Hahanapin ko silang dalawa kahit saan sulok na mundo. Babawiin ko ang asawa ko. Ipaglalaban ko siya pare. Hindi ko kailangan gawin yan pare. Para saan pa? May mangyayari ba kung hahanapin ko si Rosana at ibabalik ko siya rito sa bahay? May babalik ba ang pagmamahal niya kapag ginulo ko pa sila? Para sa akin pare, ang kasiyahan ng asawa ko ang pinaka-importante sa lahat. Kaya kung masaya siya sa pagsama niya kay Ernesto, ay magiging masaya na lang din ako para sa kanya. Ewan ko sa'yo pare. Hindi ko alam kung hahanga ako sa'yo o matatangahan ako sa'yo Ngayon lang ako nakakilala ng sobrang martir. Pero pare, kung anong gusto mong gawin, susuportahan na lang kita. O siya pare, aasikasuhin ko na lang muna yung pagkain mo. Grabe ako nasasaktan para sa'yo. Tinapik ni Eddie ang balikat ko at inabot niya sa akin ang sulat ni Rosana. Mas lalo ako nasaktan sa katotohanang iniwan ako ng asawa ko para sumama sa ibang lalaki. Pakiramdam ko tuloy ay napakawalang silbi kong asawa para maghanap ng iba si Rosana at iwanan ako. Matapos initin ni Eddie ang pagkain, ay ipinaghain niya na rin ako. Umupo na ako, pero hindi muna ako kumain. Kumain ka na rin dito pare. Sabayan mo na ako. Hindi na. Sa bahay na ako kakain. At paniguradong nagluto ang misis ko. Magagalit yun kapag hindi ko kinain ng luto niya. O siya pare, ayos lang. Sige na, umuwi ka na. Maraming salamat pala sa pagtulong mo sa akin dito ha. Pare, sigurado ka ba na okay ka na rito? Oo naman pare. Pwede mo na akong iwanan. O sige pare. Basta babalik ako rito bukas. Saka huwag kang gagawa ng kung ano sa sarili mo ha. Alam mo na ang ibig ko sabihin pare ha. Ayoko pang mawala ng isang mabait na kaibigan pare. Saka hindi porke iniwanan ka ng asawa mo ay katapusan na ng mundo. Sigurado ako pare na marami pang magagandang mangyayari sa'yo. Kasi mabuti kang tao pare. Huwag ka mag-alala paring Eddie. Kasi kung ano mang nasa utak mo ngayon, ay hindi ko gagawin yan. Sige na pare, umuwi ka na sa inyo. Umalis na si Eddie at nang naiwan akong mag-isa, ay binalot ng nakakabinging katahimikan ang bahay. Napatulala ako sa kawalan habang iniisip ang mga naging pagkukulang ko sa aking asawa. Kaya niya ako iniwan. Wala akong kwentang tao. Inutil ako. Kaya iniwanan ako ni Rosana. Doon ko pinakawalan ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan hanggang sa napahagulgul na ako ng tuluyan. Awang-awa talaga ako sa sarili ko ng mga sandaling yon. Hindi dahil mag-isa na ako sa buhay, kundi dahil sa katotohanan na ipinagpalit ako ni Rosana sa isang lalaki na mas higit pa sa akin. Simula noon, ay araw-araw na nagpupunta sa bahay si Eddie para masiguro na ayos lang ako. Kapag mag-isa ako, ay umuupo ako sa labas at umaasa ako na isang araw ay biglang babalik si Rosana.
Ngunit 1 linggo na ang lumipas, ay hindi pa rin siya bumabalik. Isang gabi, dumating si Eddie na may dalang alak at pulutan. Inayos niya ang aming pag-iinuman sa labas. Pare, hindi ka na dapat nagdala ng alak. Alam mo namang matagal na akong hindi umiinom kasi pinagbawalan na ako ni Rosana na mag-inom. Pero pare, wala na ngayon si Rosana. Kung ano yung mga bagay na pinagbabawal niyang gawin mo, ay pwede mo nang gawin ngayon. Saka hindi naman tayo gabi-gabi nagiinom ah. Bagong sahod kasi ako ngayon pare, kaya naisipan ko na mag-inom tayong dalawa. Aba, ang tagal na nating di nagagawa to ah. Oo nga pala. Sige na nga pare, pagbibigyan kita ngayon. Ano bang alak yung dala mo? Lambanog pare yung paborito mo. Tapos sisig ang pulutan. Asawa ko nagluto nito, kaya paniguradong masarap to pare. Hindi nagtagal ay sinimulan na namin ang pag-iinom. Makalipas ang ilang minuto ay naramdaman ko ang tama ng alak. Paring Eddie, sa tingin mo, ano kayang ginagawa ngayon ni Rosana? Hindi kaya siya nagsisisi na iniwanan niya ako, pare? Yan naman ang hindi ko masasagot paring Jason. Si Rosana lang ang makakasagot sa mga tanong mo. Pero alam mo pare, umaasa pa rin ako na babalik siya. Na isang araw pare, ibiglaan na lamang siyang darating kasi mapagtatanto niya na ako pala mahal niya, pare. Pare, alam mo, mas maganda na huwag ka nang umasa na babalik yun. Kung mas maganda na ang buhay niya sa Ernesto na yung pare, wala nang pag-asang bumalik pa siya sa'yo. Ang mabuti mong gawin ay maghanap ka ng ipapalit mo sa kanya. Pare naman, sino naman papatol sa isang bulag at mahirap na kagaya ko? Aba pare, huwag mong malitin ang sarili mo ha. Pare, may tsura ka. Mabait ka pare. May mga babae na okay na sa kanila na mabuti kang tao pare. Kesa nga naman sa mayaman. Wala kapansanan pero sinasaktan sila. O di kaya niloloko lang. Mas importante pa rin pare na meron kang kapayapaan ng isip. Yun ang mahalaga pare. Yun ang bagay na hindi kailanman pare nababayaran ng pera. Ewan ko. Sa ngayon wala sa plano kong palitan si Rosana, pare. Mahal na mahal ko kasi siya, pare. Kaya alam ko mahihirapan akong kalimutan siya, pare. Tana pare, sa sobrang pagmamahal mo sa kanya, sinunod mo lahat ng gusto niya pare. Pati panggagamot mo pare, tinigil mo dati. Nakabalik ka nga sa panggagamot pero wala ka ng paningin. At wala nang tiwala ang karamihan sa kakayahan mo kasi nga bulag ka na pare. Tama naman yung sinabi mo, pare. Kung itutuloy-tuloy ko sana ang panggagamot ko, hindi sana ako mabubulag, pare. Malamang, kilala na ako ngayon bilang isang mahusay na albularyo. Yun naman talaga kasi ang pangarap ng lolo ko para sa akin eh. Paring Jason, hindi pa naman huli ang lahat para mangyari yan pare. Naniniwala ako sa kakaya mo. Kaya mo pang maging kilalang albularyo dahil magaling ka eh. Mahusay ka pare. Huwag ka mag-alala. Dahil ipapaalam ko sa mga kasama ko sa trabaho at tungkol sa'yo. Para kapag may nararamdaman silang masasakit sa kanila, sa'yo sila lalapit. Maraming salamat, paring Eddie. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko, pare, kung wala ka. Nagpatuloy ang inuman namin ni Eddie. Napunta sa kung saan-saan ang kwentuhan namin. Tawa pa nga ako ng tawa nang balikan namin ang mga kalokohan namin noong araw. Kahit sandali ay nakalimutan ko ang bigat ng problemang dinadala ko. Nang naubos na namin ang isang bote ng lambanog ay huminto na kami. Inayos ni Eddie ang pinag-inuman namin bago siya nagpaalam sa akin para umuwi.
Matapos kong isarado ang pinto, ay humiga na ako sa papag. Kahit lasing, ay hindi ko agad nagawang makatulog. Naalala ko kasi, yung panahon na katabi ko pang humihiga sa papag na yon si Rosana. Lalo na, nung bagong kasal pa lang kami. Napakasaya namin nung unang buwan ng aming pagsasama. Madalas namin pag-usapan ang pangarap namin at kung paano namin yon maisa sa katuparan. Ngunit ang lahat ng yun ay isang alaala na lamang. Maya-maya ay bumuhos ang malakas na ulan. Dahil lumamig ang paligid, ay tuluyan na akong nakatulog. Madaling araw, nang may narinig akong pagkatok sa pinto. Napabalikwas ako ng bangon at pinakiramdaman ko kung panaginip lang ba yun. Muli kong narinig ang malakas na pagkatok. Bumilis ang tibok ng puso ko at naisip ko na baka si Rosana ang nasa labas. Nagmamadali kong binuksan ang pinto at nagulat ako nang isang malaking boses ng lalaki ang narinig ko. Tulungan mo kami! Tulungan mo ang anak ko! Sandali, sino ka ba? Wala na kaming oras. Nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo ang anak ko! Anong klaseng tulong ba kailangan nyo? Ikaw muna ang bahala sa anak ko. Protektahan mo siya. Huwag mong hahayaan na may mangyaring masama sa kanya. Teka, poprotektahan ko siya mula saan? Kanino? Hindi kita maintindihan eh. Kinuha ng lalaki ang isa kong kamay at may ibinigay siya sa akin. Sa palagay ko ay isa yung medalyon base sa hugis nito. Makinig kang mabuti. Gamitin mo ang anting-anting na yan para protekta ng anak ko mula sa mga aswang. Makapangyarihan ang bagay na yan dahil bibigyan kanya ng kakaibang lakas at pupunan niyan ang iyong kahinaan. Mga aswang? Sandali. Hindi ko kaya makipaglaban sa mga aswang. Bulag ako. Hindi mo ba nakikita? Anak, dito ka muna. Kapag nailigaw ko na sina Silvino at nakapagpalakas na ako, ay saka kita babalikan. Pangako anak, babalikan kita. Pero tay, ayoko po malayo sa inyo eh. Gusto ko po ay magkasama tayo palagi. Saka marami po kayong sugat oh. Baka kung ano pong mangyari sa inyo, tay. Ano ka mo, marami kang sugat? Oo, at ito ay dahil sa mga aswang na nakalaban ko. Halika, pumasok kayo sa loob at gagamutin kita. Ang paggamot sa mga sugat mo na lamang ang tulong na magagawa ko. Pero wag mo nang iwan dito ang anak mo. Hindi na kita matutulungan pagdating sa bagay na yan. Bilisan nyo na. Pumasok na kayo. Nilakihan ko ang pagkakabukas ng pinto. Narinig ko ang pagpasok ng mag-ama. Pinaupo ko sila at hinanda ko na ang mga gagamitin ko sa paggamot ng sugat ng lalaki. Sinimulan ko agad ang paggamot sa lalaki. At kahit hindi ko siya nakikita, ay alam ko na napakatindi ng kanyang mga sugat. Binalutan ko ang mga sugat niya ng bendang gawa sa malinis na tela. Tapos ko nang gamutin ang mga sugat mo. Pero sigurado ako na matatagalan bago gumaling ang mga yan. Dahil karamihan sa mga sugat mo ay napakalalim. Maraming salamat sa iyo. Kahanga-hanga ka. Dahil kahit bulag ka, ay nagagawa mo manggamot. Hindi kami nagkabali na dito kami nagpunta ng aking anak. Nung hindi pa kasi ako bulag, ay isa akong manggagamot. Kaya alam ko ang ginagawa ko kahit nakapikit ako. Pero di ba ang sabi mo ay aswang ang umatake sa'yo? Eh ang anak mo, kumusta siya? Wala ba siyang sugat? Wala siyang kahit isang sugat. Dahil talagang pinutrektahan ko siya. At sigurado ako na hindi titigil ang mga aswang na yon hanggat hindi nila kami napapatay. Ang plano ko ay iwanan ang anak ko dito at ililigaw ko ang mga aswang. Kapag nagawa ko na yon, ay saka ko siya babalikan para kunin. Pasensya na. Gusto ko man kayong tulungan ay wala akong kakayahan na tulungan kayo pagdating sa bagay na yan. Ano namang magagawa ng isang bulag na kagaya ko para protekta ng isang bata mula sa mga aswang?
Yung anting-anting na binigay ko sa'yo. Magagamit mo yun para labanan ng mga aswang. Maniwala ka sa akin. Pasensya ka na talaga. Pero hindi ko talaga matatanggap ang pinapagawa mo sa akin. Ito na pala yung anting-anting na binigay mo sa akin kanina. Sa iba mo na lang ipagawa ang bagay na yan. Huwag sa akin. Naiintindihan ko. Ngunit maraming salamat sa paggamot mo sa akin mga sugat. Lulubos-lubusin ko na rin sana ang paghingi ng tulong sa'yo. Baka pwede kaming makitulog ng anak ko rito sa bahay mo kahit ngayong gabi lang. Huwag ka mag-alala. Dahil sisiguraduhin namin na bago ka magising ay wala na kami rito. Kung ganun walang problema. May nakatago kong banig at mga unan. Ipaglalatag ko lang kayo. May mga kailangan pa ba kayo? Wala na. Yun lang. Maraming salamat. Siya nga pala. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Jason. Ako naman si Gregorio. At ito ang anak ko na si Juancho. Kinagagala ko kayo makilala. Sandali lang at kukunin ko lang ang mga kailangan nyo sa pagtulog. Hintayin nyo lang ako sandali. Sandali kong iniwanan si Gregorio at Juancho para kunin ang nakatagong banig at mga unan. Hindi pa rin ako makapaniwala na inatake ng mga aswang ang mag-amang nasa loob ng aking bahay. Hindi ako naniniwala sa mga aswang. Ang totoo ay malaki ang paniniwala ko na may mga nilalang na ganun na kasama ng mga tao na nabubuhay sa mundo. Yun nga lang, bago sa aking pandinig ang isang taong inatake ng aswang. Dahil sa tagal kong nabubuhay sa aming baryo, kahit isang pag-atake ng aswang ay walang nangyari doon. Pagkatapos kong maayos ang higaan ni Gregorio, ay sinabi ko sa kanila na maaari na silang matulog. Humiga na rin ako at doon ko lang napansin na nawala ang aking pagkalasing dahil sa pagdating ng mag-ama sa aking bahay. Alam kong mali na nagpatuloy ako sa bahay ko ng mga taong hindi ko kilala. Pero naramdaman ko kasi na mabuting tao ang mag-ama at wala akong dapat na ikabahala sa kanila. Pagsapit ng umaga, ay nagising ako sa malakas na pag-iyak ni Juancho. Natataranta akong bumangon at sinundan ko ang iyak na naririnig ko. Natagpuan ko si Juancho na nakatayo sa nakabukas na pinto. Ano ba nangyayari sa iyo, bata? Ang aga-aga pa para mag-ingay ka. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Si tatay. Iniwan niya na ako. Tay! Bumalik ka, tay! Anong sabi mo? Umalis ang tatay mo nang hindi ka kasama? Opo. Paggising ko po, wala na po sa tabi si tatay. Hanapin ko po si tatay. Gusto ko ikasama ko po si tatay. Tatakbo sana palabas si Juancho, pero mahigpit kong hinawakan ang braso niya. Maingat ko naman siyang hinila at saka ko isinarado ang pinto. Bitiwan mo ako! Hanapin ko tatay ko! Tatay! Tumahimik ka muna! Hindi mo alam ang pasikot-sikot sa lugar na ito, bata. Mahihirapan kang hanapin ang tatay mo, isa pa. Baka nakalayo na yun. Kahit na ayoko rito! Gusto ko sa tatay ko! Gusto ko sa tatay ko! Sa palagay mo ba? Ay gusto ko nandito ka. Ang tigas pala ng ulo ng tatay mo eh. Sinabi ko nang hindi kanya pwedeng iwan dito pero iniwanan ka pa rin niya. Huwag ka mag-alala dahil ako maghahanap sa tatay mo. Delikado pa sa'yo na lumabas dahil baka kung saan ka pa mapunta. Talaga po? Ikaw po maghanap kay tatay? Pero paano mo po yun gagawin? Eh bulag po kayo. Problema ko na yun. Basta habang wala pa siya, ay susundin mo ang sinasabi ko sa'yo. Nagkakaintindihan ba tayong dalawa? Iyan po ang sinabi sa akin ni tatay kagabi. Ang sabi po niya, kung sino man ang taong magbabantay sa akin ay susundin ko. At sa dami ng mga tao sa baryong ito, ay ako pa na siyang bulag ang napili ng tatay mo.
Sandali, nagugutom ka na ba? Medyo po. Dito ka lang at bibili lang ako ng tinapay sa labas. Huwag kang aalis. Dahil kapag umalis ka at naligaw ka, ay wala na akong pakialam sa'yo. Kumuha ako ng barya at saka ako lumabas para magtungo sa isang maliit na panaderya na hindi ganong kalayo sa bahay. Sa tagal ko nang nakatira sa baryong yun, ay nakabisa ko na ang bawat sulok nun. Kaya nagagawa ko pa rin makapaglakad sa labas nang walang kasama. Pagbalik ko sa bahay, ay may dala na akong isang supot ng pandesal. Nag-init ako ng tubig at nang kumulo na yon, ay nagtimpla ako ng kape para sa amin ni Wancho. Maya-maya pa ay sabay na kaming kumain. Oo nga pala, ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa iyo na hindi ako mayaman. Ang panggagamot lamang ang pinagkukunan ko ng pinagkakakitaan at hindi malaki ang kinikita ko. Kaya kung anong ihain kong pagkain, ay huwag kang magrereklamo. Hindi naman po ako maarte sa pagkain. Pero mamaya po ba hahanapin niyo na po si tatay? Oo, ipagtatanong-tanong ko siya. Madali lang naman siyang ilarawan sa mga tao. Sasabihin ko lang na isang lalaking sugatan ng tatay mo. Matanong ko nga, ano ba nangyari? At pinupuntirya kayo ng mga aswang? Hindi ko po alam kung dapat ko po bang sabihin sa inyong dahilan. Bakit? Sinabi ba ng tatay mo na huwag mong sasagutin ang tanong kong yan? Opo, ganun na nga po. Abay, napaka-misteryoso niyo namang mag-ama. Pero teka, makakaasa ba ako na hindi kayo masamang tao? O hindi naman kaya ay manloloko? Kasi kung mga mambubudol kayo, ay wala kayong perang makukuha sa akin. Hindi po kami masama. Ang masama po ay yung mga aswang na gusto kaming patayin, lalo na po ang pinuno nilang si Selvino. Sino naman ang Selvino na yan? Kasasabi ko lang po, di ba? Siya po yung pinuno ng mga aswang na gusto kaming patayin ni tatay. Alam ko, pero nagtataka ako kung bakit gusto nila kayong patayin. May atraso ba kayo sa kanila? Basta po, hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo eh. Kapag po nahanap niyo na lang po si tatay, sa kanya niyo na lang po itanong. Baka sagutin niya po kayo. Napailing na lamang ako. Hindi ko akalain na kailangan kong kupkupin ang batang yon ng pansamantala. Ngunit alam ko na kailangan kong mahanap kagad si Gregorio para maibalik ko sa kanya si Wancho. Hindi pwedeng manatili ng matagal si Wancho sa bahay ko dahil baka pati ako ay madamay sa problema nila. Sa gitna ng aming almusal ay narinig ko ang pagtawag ni Eddie mula sa labas. Dire-diretso siyang pumasok. Oh, sino yung batang yan? Anak mo ba yan, pare? Pambihira ka, paano naman ako magkakaanak? Halika nga, umupo ka rito para makapag-usap tayo na maayos. Kuya Jason, sino po siya? Natatakot po ako sa kanya. Aba, bastos ang bunganga ng batang to At ano namang nakakatakot sa akin, Aber? Yung mukha po ninyo. Aba, napakabastos naman talaga ng bunganga mong bata ka. Pasmado masyado ang bunganga mo. Pare, ano ka ba? Huwag mo nang patulan ng bata. Pare, si Wancho nga pala yan. Wancho, yan naman si Kuya Eddie mo. Huwag ka matakot sa kanya kasi mabait yan. Pwede mo siyang pagkatiwalaan. Kaninong anak ba yan, pare? Ngayon ko lang nakita ang batang yan dito Kaya sigurado ko na hindi yan taga rito, pare. Pinapabantayan sa akin ng tatay niyang si Gregorio. Nagulat nga ako gabi kasi bigla silang kumatok dito sa bahay. Ang sabi nila, may mga aswang na gustong pumatay sa kanila. Hindi nga ako pumayag kasi ang gusto ni Gregorio ay protektahan ko yung si Wancho sa mga aswang. Ano bang alam ko sa pakikipaglaban sa mga ganong nilalang, hindi ba? Pare naman, alam kong mabait kang tao pero kilala kita. Hindi ka uto-uto. Kay Rosana ka lang naman nagpapauto bakit naniwala ka kagad sa sinabi ng batang yan? Sa kanong Gregorio na yon? Baka budol-budol ba nga mga yan, pare? Baka nagsisinungaling lang ang mga yan. Tapos, pagdalakawan ka. Nagkakamali po kayo, hindi po kami sinungaling at magnanakaw ng tatay ko. Aba, malay ba naman namin?
Hindi naman namin kayo kilala eh. Pare, tama na. Huwag mo nang patulan ng bata. Kung mambubudol man sila, wala silang mananakaw sa akin. Sa kakilala mo ko, pare. Malakas ang pakiramdam ko kahit bulag ako. Nararamdaman ko, pare, na nagsasabi sila ng totoo at mabubuti silang tao. Ikaw ang bahala pare. Ako naman ay nagpapaalala lang. Kasi napakadali mong lokohin lalo na't bulag ka. Hindi ba? Kahit nga asawa mo niloko at iniwanan ka. Pwede ba, pare, na wag na muna natin pag-usapan ng tungkol dyan? Itong bata ang bigyan natin ng atensyon. Sige. Pasensya ka na pare. At minsan ay di ko talaga napipigilan tong bibig ko Ewan ko ba? Pero pare, sabi mo kanina, hindi ka pumayag na iwan dito yung si Wancho. Bakit nandito yan? At wala ang tatay niya. Ano nangyari? Umalis kasi si Gregorio habang tulog kami ni Wancho. Ang plano ko ngayon ay hanapin ang tatay niya. Mabuti na rin na nandito ka para makapagpatulong ako sa'yo. Kapag may nakita kang lalaking sugatan, sabihin mo kagad sa akin, pare ha. Sugatan kasi si Gregorio dahil inatake siya ng mga aswang. Maswerte nga itong si Wancho dahil kahit galos ay wala siya. Sige pare, huwag ka mag-alala. Tutulungan kitang mahanap ang tatay ng batang yan. Madali lang yung mahanap kasi sabi mo sugatan siya, di ba? Ay, pare nga pala. May dala akong tinapay at piritang itlog dito para sa'yo pare. Idagdag mo na lang sa almusal nyo ni Wancho. Siya pare, kailangan ko na rin umalis kagad kasi may trabaho pa ako. Baka mahuli ako Matapos yun, ay umalis na si Eddie. Kahit papano, ay nagkaroon ako ng konting pag-asa na mahahanap ko agad si Gregorio dahil sa tulong ng kaibigan ko. May dagdag pa tayong almusal. Kung nagugutom ka, kumain ka pa. Busog na po ako. Kung ganun, mamaya mo na lang to kainin kapag nagutom ka na. Oo nga pala. Kagabi ko pa naaamoy na hindi maganda ang amoy mo. May banyo sa likod ng bahay ko. Meron doon balon at doon ka kumuha ng tubig na ipanliligo mo. May mga damit ako dyan sa aparador. Piliin mo yung medyo maliit dahil wala akong damit na pambata dito. Walang imik na sinunod ni Wancho ang sinabi ko. May awa akong naramdaman para sa kanya. Alam ko kasi na nalulungkot at natatakot siya sa pag-iwan ng tatay niya sa kanya. Kaya naman, nangako ako sa sarili ko na hahanapin ko si Gregorio upang ibalik si Wancho sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga oras at sumapit na ang hapon. Kahit papano ay nagpasalamat ako dahil merong isang nagpagamot sa akin. Nakabili ako ng bigas. At dahil kulang na yon, para sa pang-ulam namin ni Wancho, ay nagluto na lamang ako ng lugaw para sa aming hapunan. Pasensya ka na, Wancho, kung maglulugaw muna tayo ngayong gabi. Isa lang kasi ang nagpagamot sa akin at wala akong pambili ng ulam. Ayos lang po, Kuya Jason. Hindi po ba sabi ko sa inyo, hindi naman po ako mapili sa pagkain? Ang importante po ay magkaroon po ng laman ng sikmura natin. At yung pera po na pinambili po ninyo nitong pagkain ay hindi galing po sa masama o sa nakaw. Para ka namang matanda kung magsalita. Abay, ilang taong ka na ba? 10 taon na po. Pero kuya, mag-isa ka lang po ba rito sa bahay mo? Oo, ako lang ang nakatira dito. Bakit mo nga pala naitanong yan? Kasi po naalala ko kanina na sinabi ni Kuya Eddie na meron ka pong asawa na nang iwan sa'yo. Hindi na po ba siya babalik? Hindi na siya babalik dahil maganda na panigurado ang buhay niya ngayon. Parehas po pala tayo. Ako naman po ay tatay ko ang nang iwan sa akin. Parehas tayong iniwanan, pero magkaiba pa rin tayo. Dahil yung tatay mo ay babalikan ka kahit mahanap ko man siya o hindi. Pero ang asawa ko, hindi na. Hindi na talaga ako babalikan nun. Pasensya na po kung masyado po akong matanong Pero bakit ka po niya iniwanan? Hindi na kasi siya masaya sa akin dahil puro paghihirap na ang nararanasan niya. Nahihirapan na siyang alagaan ako dahil sa kalagayan ko na isang bulag. Pero naiintindihan ko naman ang ginawa niya.
Dahil yun ang mas makakabuti para sa kanya. Hindi po ba dapat ay magalit ka po sa kanya? Di ko kayang magalit sa tao mahal na mahal ko, Wancho. Mas galit ako sa sarili ko dahil hindi ako gumawa ng paraan para maging mas maayos ang buhay niya nung kasama ko pa siya. Kung ganun sana ang ginawa ko, malamang magkasama pa rin kami hanggang ngayon. Ngayon po, hindi na po ako nagtataka kung bakit ikaw po ang pinili ni tatay na hingan ng tulong. Kasi po busilak po ang puso nyo. Siguro ay naramdaman po ni tatay na napakabuti niyo pong tao. Kaya ganun na lang po ang tiwala niya na iwan po ako sa inyo para protektahan po ako mula po sa mga aswang na gusto kaming patayin. Sandali lang. Hindi ako pumayag na protektahan ka mula sa mga aswang, ha? Kaya nga hahanapin ko ang tatay mo para ibalik ka sa kanya. Huwag niyo na pong gawin yun. Kasi ngayon ay naiintindihan ko na po kung bakit ikaw po ang pinili ni tatay na magprotekta sa akin. Wala akong pakialam basta ayoko. Hindi ko kaya makipaglaban sa mga aswang. Hindi na nagsalita si Wancho. Hanggang sa natapos na kaming kumain. Habang nag-uugas ako ng aming pinagkainan, ay bigla kong nakaramdam ng kaba. Kailangan ko na kasing mahanap si Gregorio para maibalik ko na si Wancho sa kanya. Natakot ako na baka biglang malaman ng mga aswang na nasa bahay ko si Wancho at pati ako ay madamay sa gulong yon. Kinabukasan ng umaga ay nagtaka ko dahil wala sa bahay si Wancho. Hinanap ko siya sa paligid. Paulit-ulit kong isinigaw ang pangalan niya pero wala akong nakuwang sagot hanggang nagulat ako nang may humawak sa braso ko at sigurado kong si Wancho yon. Sumimangot ako at may naamoy akong dugo. Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Inatake ka ba ng aswang? May sugat ka ba? Halika sa loob, gagamutin kita. Kalma lang po. Wala po akong sugat at hindi po ako inatake ng aswang. Eh bakit may naaamoy akong dugo sa'yo? Saan ka ba galing? Dugo po to ng baboy damo. Nagpunta lang po ako sa gubat kanina madaling araw. Tapos nangaso po ako. May nahuli po akong isang baboy ramo at ibinenta ko po yun sa palengke. May pera po akong kinita. Sa inyo po ang lahat ng to para meron po kayong pera. Ano? Seryoso ka ba? Nagsasabi ka ba ng totoo? Opo. Sa inyo po ang lahat ng to. Panggastos po natin. Total sa inyo naman po ako nakatira eh. Pero paano ka nangaso, Wancho? Saan ka natuto niyan? Ano po kasi, matagal na po akong tinuruan ni tatay na mangaso kasi sa gubat po kami nakatira eh. Pero wag po kayo masyadong matanong. Kunin niyo na lang po itong pera. Kinuha ko kay Wancho ang pera at hindi pa rin ako makapaniwala na ang isang bata na kagaya niya ay may kakayahan ng mangaso sa gubat ng mag-isa. Dahil si Wancho ang kumita sa perang yun, ay isinama ko siya sa bayan. Bumili kami ng ilang pirasong damit niya para hindi niya nasuotin ang mga damit ko. Yun ay para mas maging komportable siya. Pagka-uwi namin sa bahay, ay naroon ang kaibigan kong si Eddie. Sinalubong niya kami at tinapik niya pa nga ako sa braso. Aba, mukhang namili kayong dalawa. Galing kami sa bayan. Bumili ako ng mga damit nitong si Wancho. Para naman may maisuot na siyang maayos sa damit. Marami sigurong nagpapagamot sa'yo, no? Kaya nakabili kayo ng mga damit ng batang yan. Wala nga eh. Itong perang ginamit ko na pambili ng mga to ay galing kay Wancho. Biruin mo, nang huli raw siya ng baboy ramo sa gubat at ibinenta niya yon sa may palengke. Aba, napakagaling pala ng batang yan. Talo mo pa ako, Wancho ah. Hindi kasi ako marunong mangaso eh. Pero maganda yan para habang nandito ka ay makatulong ka naman sa kaibigan ko. Pero pare, maiba ako. Meron pala akong magandang balita sa inyong dalawa kaya ako nandito ngayon. Ano magandang balita na yan, pare? Nahanap ko na ang tatay ni Wancho. Talaga, pare? Nahanap mo na si Gregorio? Kung ganun ay nasan siya? Nandun siya sa may arko. Kawawa nga kasi nangihina siya ng sobre.
Kaya binilang ko siya ng tinapay at ang sabi ko ay huwag siyang aalis dun sa arko kasi babalikan ko siya. Punta natin siya doon pare. Baka umalis pa siya. Ipinasok ko muna sa bahay ang mga binili namin at pagkatapos ay magkakasama na kaming nagtungo sa may arko. Pagdating doon ay may naamoy ako na malansa na parabang amoy ng sugat. Pare, nasa harapan na natin ang tatay ni Wancho. Ang galing ko, di ba? Sabi ko naman sa'yo tutulungan kita na mahanap siya. Kuya Jason, hindi naman po siya si tatay eh. Ano? Hindi siya ang tatay mo? Opo, itong lalaking nasa harapan po natin ay isang pulubi na maraming galis sa katawan. Anak ka ng tokwa, Eddie. Hindi naman pala si Gregorio yan eh. Pero pare, sabi mo sugatan si Gregorio. Ito lang ang lalaking sugatan na nakita kong pag-alagala dito sa atin eh. Ang sabi ko pare, sugatan, hindi galisin. Anak nang, binili ko pa naman ng tinapay ang pulubi na yan kasi akala ko yan ang tatay ni Wancho. Hoy, ikaw, akin na nga yung tinapay na binili ko sa'yo. Hoy. Wag na. Wag mo nang kunin sa kanya ang tinapay. Hayaan mo na. Kahit papano ay nakatulong ka naman sa nagugutom. O siya, tara na. Umuwi na tayo. Hindi ko alam kung matatawa o maiinis ba ako kay Eddie ng sandaling yon. Pero nagpasalamat pa rin ako dahil talagang tinutulungan niya akong hanapin si Gregorio. Pagdating namin sa bahay ay umupo muna kami ni Eddie sa labas habang si Wancho ay nasa loob ng bahay at sinusukat ang mga damit na binili namin para sa kanya. Pare, sorry na talaga ha. Nakita ko kasi yung galising pulubi. Kaya naisip ko na yun si Gregorio. Sugatan din kasi siya eh. Ayos lang pare. Salamat pa rin kasi tinutulungan mo ako mahanap ang tatay ni Wancho. Pero sa palagay ko pare, ay wala siya rito sa baryo natin. Ang sabi niya kasi ay ililigaw niya yung mga aswang na gusto silang patayin. Kaya malabong nandito si Gregorio. Oo pare, mukhang tama ka nga. Pero alam mo, kakaiba pala si Wancho no? Biruin mo pare, sa edad niyang yun ay kaya niya nang humuli ng baboy ramo. Ako nga na matanda na hindi kayang gawin yun eh. Sinabi mo pa pare. Tapos lahat ng pinagbentahan niya binigay sa akin pare. Mabait na bata naman pala yan si Wancho eh. Tsaka madiskarte pa. Tama ka. Kakaiba nga siya pare. Pero pare, meron kong ano sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Kung ano man yan, wag mo nang isipin. Pero pare, hindi ka ba natatakot? Kung may mga aswang na gustong pumatay kina Wancho, ay malaki ang posibilidad na madamay ka dyan pare. Yan nga rin na naiisip ko nung una pa lang. Ano ba naman kasing alam ko sa pakikipaglaban sa mga aswang, hindi ba? Ewan ko ba kay Gregorio kung bakit sa akin niya pinagkatiwala ang anak niya. Alam naman niya na isa akong bulag. Anong magagawa ko laban sa aswang? Basta pare, ang masasabi ko lang, mag-iingat ka. Kailangan na talaga nating mahanap si Gregorio para maibalik mo na sa kanya ang anak niyang si Wancho. Nahulog ako sa isang malalim na pag-iisip. Muli kong naramdaman ang takot. Alam ko na maaaring manganib ang buhay ko dahil kay Wancho. Ngunit hindi ko kayang itanggi na may parte ng puso ko na nagnanais na protektahan siya mula sa mga aswang na pwedeng sumalakay sa bahay ko anumang sandali. Kinagabihan, bago kami natulog ni Wancho, ay tinawag ko siya at sinabi ko na kailangan naming magdasal. Sumunod naman siya kahit nung una ay sinabi niya na hindi siya marunong magdasal. Ipinaliwanag ko na importante na matuto siyang magdasal dahil yon ay isang paraan ng pagkonekta sa ating amang lumikha. Lumuhod kami sa harapan ng altar at kinapako roon ang rosaryo. Napakunot noo ko nang may nahawakan akong isang bagay na hindi pamilyar sa akin. Wancho, ano tong parang kwintas na hawak ko? Iyan po yung anting-anting na binigay po ni tatay sa inyo.
Kung ganun, iniwan niya pala to. Akala ko kasi ay dinala niya. Hindi po ba sabi ni tatay, ay yan po ang gagamitin nyo para protektahan ako? Dapat nga po, sinusuot niyo po yan eh. Hindi. Ayokong isuot to. Bakit po? Hindi ka po ba naniniwala sa anting-anting? Naniniwala ako sa mga anting-anting dahil kahit ako ay gumagamit ng anting-anting sa panggagamot. Hindi ko lang kayang gamitin ang isang anting-anting na hindi ko alam ang pinagmulan at kung anong kapangyarihan ng taglay. Hindi po ba sinabi na ni tatay na ang anting-anting na yan, bibigyan ka po ng kakaibang lakas? At pupunan po niyan ang mga kahinaan po ninyo. Kahit na. Tama na nga yung anting-anting na yan. Sige na, magdasal na lamang tayo. Ibinalik ko sa altar ang anting-anting at sinimulan ko na ang pagdadasal ng rosaryo. Ipinagdasal ko rin na sa pagkakataon na yon, ang kaligtasan naming lahat at ang kaligayahan ng aking asawa na iniwanan ako. Pagkatapos magdasal, ay inutusan ko si Juancho na mahiga na para matulog. Ako naman ay nagtungo sa kusina para hugasan ang mga pinagkainan namin. Nang natapos na ako, ay tinawag ko si Juancho. Napagtanto kong tulog na siya dahil hindi siya sumagot. Hihiga na sana ako sa papag nang naramdaman ko ang enerhiya ng anting-anting na iniwanan ni Gregorio. Lumapit ako sa altar at kinuha ko roon ang anting-anting. Hindi ko alam pero isinuot ko yon sa aking leeg at saka ko humiga sa tabi ng natutulog na si Juancho. Pagsapit ng umaga, sa pagbukas ng mga mata ko, ay may liwanag na sumalubong sa akin. Sa una, ay puro liwanag lamang ang nakikita ko. Hanggang sa malinaw ko nang nakita ang kabuuan ng aking bahay. Nanlamig at binalot ako ng pagtataka. Kinusot ko ang mga mata ko at kumurap-kurap ako. Diyos ko! Totoo ba ito? Ha? Nakakakita na ulit ako! Tinampal-tampal ko ang aking sariling pisngi. Dahil baka nananaginip lamang ako. Pero hindi ako nagising. Kaya malinaw na hindi yun isang panaginip. Hanggang sa nakita ko ang isang batang lalaki na pumasok sa aking bahay. Duguan ang damit niya at sigurado ko na si Juancho ang batang yon. Alam ko na galing na naman siya sa gubat upang mangaso. Napamaang ako dahil hindi ako makapaniwala na bigla na lang akong nakakakita ng umagang yon. Juancho? Ikaw ba si Juancho? Ako nga po. Suot niyo na po pala ang anting-anting na binigay ni tatay. Tama ka. Ang anting-anting na to. Ito ang dahilan kung bakit nakakakita na ako ngayon. Po, nakakakita na po kayo. Hindi na po kayo bulag. Oo, nakikita na kita, Juancho. At sigurado ako, ang anting-anting na ito ang nagbalik ng paningin ko. Hindi ba sabi ng tatay mo ay pupunan nito ang kahinaan ko? Diyos ko, totoo po ba ito? Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Hindi ko napigilang maluwa sa labis na kasiyahan. Namamangha kong pinagmasdan ang lahat ng naabot ng aking paningin. Napakasaya ko dahil sa wakas ay nakakakita na ako ulit. Habang kumakain kami ng almusal, ay hindi pa rin humupa ang kasiyahan sa aking puso. Hindi ako makapaniwala na dahil sa isang anting-anting ay makakakita akong muli. Gusto kong makita ang tatay mo, Juancho. Gusto kong magpasalamat sa kanya sa pambihirang pagkakataon na ibinigay niya sa akin ngayon. Masaya po ako na nakakakita na po ulit kayo. Kahit ako po, ay hindi alam na kaya palang gawin niya ng anting-anting na yan. Pero kapalit ng paningin ko na to, ay ang pagprotekta ko sa'yo. Tama ba, Juancho? Mukhang ganun na nga po, Kuya Jason. Pero wag ka pong mag-alala kasi magkakaroon ka po ng kakayahan na labanan po ang mga aswang. Kasi suot nyo na po ang anting-anting. Ang ipinagtataka ko lamang, kung may kapangyarihan ng anting-anting na to,
Eh bakit hindi to gamitin ng tatay mo para labanan ng mga aswang na yon? Hindi po kasi namin pwedeng gamitin ni tatay ang anting-anting na yan eh. Aba, pero bakit? Basta po, hindi po pwede. Pero sa pagkakaalam ko po, ay isang antingero ang nagbigay niyan kay tatay. Siguro nga si Gregorio lamang ang makakasagot sa mga katanungan ko. Pero wag kang mag-alala, Wancho. Dahil kung sakaling may mga aswang na umatake rito para saktan ka, ay nakahanda kong protektahan ka. Ngayon pa lang kasi, ay nararamdaman ko na ang paglakas ng aking katawan. Sa pagtanggap ko sa anting-anting, ay naisip ko na kailangan ko ring tanggapin ang kaakibat ng responsibilidad. At isa sa mga yon ay ang protektahan nga si Wancho mula sa mga aswang. Nangako ako sa aking sarili na gagawin ko ang lahat upang hindi masaktan si Wancho ng mga nilalang na nais siyang mamatay. Pagsapit ng hapon ay dumating si Eddie sa bahay na may dalang isang mangkok ng ginisang munggo. Huminto ako sa pagsisibak ng kahoy para harapin siya. O pare, nagluto ng munggo si Mrs. Kaya dinala ko kayo rito ni Wancho. Salamat pare. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit natakot si Wancho sa'yo nung unang beses kanyang nakita pare. Sobrang kapal pala ng bigote mo at balbas. Mukha kang sanggano pare. Hindi bagay sa'yo ang ganyan. Sinadya ko tong pakapalin kasi gusto ni Mrs. ng ganito eh. Alam mo na, nakikiliti raw kasi siya kapag naglalambing-lambingan kami. Teka, sandali. Paano mo nalaman na makapal na ang bigote at balbas ko? Anak ng puta, wag mo sabihin. Tama ka pare. Nakakakita na ako pare. Bumalik na ang paningin ko. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Sige nga kung nakakakita ka na talaga. Ilan tong daliri ko na ipinapakita ko sa'yo? 3 pare. Eto, ilan? 5 pare. Jesus Mariosep, nakakakita ka na nga pare. Nakakakita ka na! Sa sobrang saya ni Eddie, ay niyakap niya ako. Muntik pang matapon ang ginisang munggo na dala niya. Maluwa-luwa siya nang kumalas siya sa pagkakayakap sa akin. Pare, sobrang saya ko para sa'yo. Dinaig ko pa jumakpat sa loto, pare. Pero paano nangyari yan? Paano nakakakita ka na ngayon, pare? Dahil dito pare. Dahil sa suot kong anting-anting. Ito yung binigay sa akin ng tatay ni Wancho. Ang sabi niya, ito ang gagamitin ko sa pakikipaglaban sa mga aswang na gustong pumatay sa kanila. Kasi palalakasin ako nito at pupunan nito ang mga kahinaan ko. Hindi ba pare, bulag ako? Yun ang kahinaan ko. Kaya nang isuot ko to, biglang bumalik ang paningin ko pare. Walang Diyo. Talaga palang makapangyarihan ng anting-anting na yan, pare. Biruin mo, naibalik niya ng paningin mo. Pero ibig ba sabihin niyan, pare? Tinatanggap mo na rin ang tungkulin na protektahan si Wancho mula sa mga aswang? Ganun na nga pare. Hindi naman kasi pwedeng ako lang ang makikinabang sa anting-anting na to, di ba? Kailangan ko rin tong gamitin para protektahan si Wancho. Pero pare, kaya mo bang gawin yun? Ang ibig ko sabihin wala kang karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang, pare ha? Kahit may ganyan kang anting-anting. Aba, kinakabahan pa rin ako para sa'yo. Parehas lang tayo. Kinakabahan din naman ako eh. Pero naniniwala ako sa kapangyarihan ng anting-anting na to pare. Ngayon pa nga lang, ramdam ko nang parang lumakas ako eh. Tuluyan ko nang tinanggap ang pagiging protektor ko kay Wancho. Isa pa, napagtanto ko na bulag man ako o hindi, may anting-anting man ako o wala, ay alam ko na gagawin ko pa rin ang lahat para protektahan si Wancho sa sandaling malagay siya sa panganib. Mabilis na kumalat sa aming baryo ang pagbalik ng aking paningin. Marami ang nagtaka kung paano yun nangyari at ang dahilan kung bakit nakakakita na akong muli ay nanatili na lamang sa amin ni na Eddie at Wancho. Hanggang sa kumalat ang balita na may mga nakikitang aswang sa aming baryo tuwing gabi. May isang insidente na isang bahay ang pinasok ng 2 aswang. Mabuti na lang
at may mga taong dumating nang sumigaw ang mga nakatira sa bahay na yon. Kaya nabulabog at umalis ang mga aswang bago pa sila makapanakit. Dahil sa pangyayaring yun ay napagtanto ko na nalalapit na ang pakikipaglaban ko sa mga aswang. Kaya isang gabi, habang naghahapunan kami ni Wancho, ay nagbigay ako sa kanya ng paalala. Wancho, simula ngayon ay pinagbabawalan na kitang mga susagubat tuwing madaling araw. Nagkakaintindihan ba tayo? Po, bakit naman po? Yun lang po ang paraan ko para makatulong sa inyo Kahit na, delikado na para sa iyo ang nasa labas dahil may balita ako narinig na may mga aswang na dito sa baryo natin. Sigurado ako na ang mga aswang na yon ang tinatakasan nyo ng tatay mo. Nalaman na po nila kung saan po ako nagtatago. Natatakot po ako, Kuya Jason. Nasa akin ang anting-anting ng tatay mo, di ba? Kaya wala kang dapat ikatakot. Pero gusto ko na sundin mo ang sinabi ko sa'yo. Dahil para rin yun sa kaligtasan mo. Tumango na lamang si Jason at tahimik siyang kumain. Pagsapit ng oras ng pagtulog ay sabay kaming nahiga ni Wancho. Mabilis akong nakatulog kaya hindi ko namalayan ang paglabas ni Wancho ng bahay ng madaling araw. Nang naalimpungatan ako ay nagulat ako dahil wala siya sa tabi ko. Ang tigas pala ng ulo ng batang yon. Ang sabi ko ay wag siya mangaswa. Kinuha ko ang itak sa kusina at nagmamadali akong lumabas para magtungo sa gubat. Hinanap ko roon si Wancho. Nagimbal ako ng isang batang aswang ang aking nakita na may hila-hilang patay na baboy ramo. Pero mas lalo akong nagimbal nang nag-anyong tao ang aswang. At nalaman ko na si Wancho pala yun. Hindi ako lumabas sa aking pinagtataguan. Hindi ko alam kung paano ko kukumprontahin si Wancho ng oras na yun. Hinintay ko siyang mawala bago ko nakatulalang bumalik sa bahay. Umupo ako sa sala at dahil sa pagkakabigla ay napakatagal kong nakatulala roon. Hanggang sa dumating na nga si Wancho at nagulat siya nang malaman niya. Nagising na ako. Kuya, patawarin mo ako kung sinuway kita. Nangaso kasi ulit ako kasi gusto talaga kitang tulungan. Pero may nahuli naman po akong baboy damo. Pagkabukas po ng palengke mamaya, pwede po natin tong ibenta doon. Sabihin mo sa akin ang totoo, Wancho. Sino ba talaga kayo ng tatay mo? Teka kuya, hindi kita maintindihan Isa kang aswang, Wancho. At sigurado ako na aswang din ang tatay mo. Huwag mo na subukang itanggi dahil nakita kita sa gubat kanina. Gusto kong ipaliwanag mo sa akin ang lahat. Maigpit pong sinabi sa akin ni tatay na wag ko pong sasabihin sa tao magpoprotekta sa akin na mga aswang po kami. Kasi katatakutan daw po nila kami. Pero maniwala ka po kuya, hindi po kami masamang aswang ng tatay ko. Naniniwala ako sa sinabi mo na yan. Pero ang gusto kong maintindihan ay kung bakit kayo gustong patayin ng kapwa nyo aswang. Kailangan ko nang malaman ang buong katotohanan, Wancho. Karapatan ko malaman yon bilang kapalit ng pagkupkup at pagprotekta ko sa'yo. Pero Kuya Jason, ang sabi po kasi ni tatay, hindi ko po dapat sabihin sa inyo ang tungkol sa bagay na yun Wala ka ng dahilan para maglihim pa sa akin dahil alam ko nang aswang kayo ng tatay mo. Kaya mabuti pa, sabihin mo na sa akin ang totoo. Huwag na po kayong magalit. Sasabihin ko na po sa inyo ang lahat. Hindi ako nagagalit. Pasensya ka na kung medyo nakapagtaas ako ng boses. Ang tatay ko po kasi ay ang pinuno po ng grupo ng mga aswang na kinabibilangan namin. Payapa po kami naninirahan sa isang gubat na malayo po sa lugar na ito. Pagkatapos po, dumating po sa lugar namin ng isa pang pinuno ng mga aswang. Na yun nga po, si Selvino. Gusto po niya na umanib kami sa kanila. Pero tumutol po si tatay kasi masasamang aswang po si Selvino. Pumapatay po sila ng mga tao para gawing pagkain. Hindi naman po kami ganun.
Nang hindi po pumayag si tatay, nagalit po si Selvino at inatake ng grupo nila ang aming grupo. Kahit po hindi sila ganun karami, ay nagawa pa rin nilang patay ng lahat ng kasapi namin. At kami lang po ng tatay ko ang nakaligtas. Ngayon ay nauunawaan ko na. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan nyo pang ilihim yan sa akin, Gayong. Kung sinabi nyo kagad yan, itutulungan ko pa rin naman kayo. Pero itong anting-anting na suot ko, saan ba talaga to galing? Ibinigay po yan kay tatay ng kilala niyang matandang antingero. Ang sabi po ng antingerong yun, ay ibigayan ni tatay sa isang taong karapat dapat na taglayin ng kapangyarihan yan. Hindi po kasi yan pwedeng gamitin ng aswang na kagaya namin. At ikaw po ang napili ni tatay. Yung antingero po na yun ay matanda at mahina na. Kaya hindi na po niya kami kayang protektahan eh. Patawad po talaga kung di ko sinabi ang mga ito sa inyo, Kuya Jason. Natatakot lang po talaga kami na layuan mo kami kapag nalaman mong mga aswang po kami. Gaya na sinabi ko, ay hindi ako galit sa'yo at sa tatay mo. Ang gusto ko lang ay ang katotohanan. Isa pa, naniniwala ako na hindi kayo masasamang aswang. Dahil kung masama kayo, ay dapat noon nyo pa ako ginawa ng hindi maganda. Maraming salamat po, Kuya Jason. Pero, poprotektahan niyo pa rin po ba ako kahit alam niyo na po na isa akong aswang? Oo naman, bakit hindi? Kahit isa kang aswang o kung anumang nilalang, ay hindi nun mababago na mabuti ka, Wancho. Huwag ka mag-alala dahil poprotektahan pa rin kita mula sa mga aswang na gusto kang patayin. Hindi dahil nagawang ibalik ng anting-anting na suot ko ngayon ang aking paningin, kundi dahil karapat dapat kang protektahan. Diyos ko, maraming salamat po, Kuya. Sobrang bait niyo po talaga. Sa sobrang tuwa ni Wancho, ay napayakap siya sa akin ng maigpit. Nakangiti kong tinapik ang ulo niya. Sa kabila ng banta ng panganib ay masaya ko dahil dumating sa buhay ko si Wancho. Simula kasi nang iniwanan ako ng asawa kong si Rosana, pakiramdam ko ay nawala ng direksyon ang buhay ko. Pero nang nakilala ko si Wancho, ay muli akong nagkaroon ng dahilan para magpatuloy sa buhay. Habang nakayakap sa akin si Wancho, ay bigla akong natigilan dahil may naramdaman akong kakaiba sa paligid. Biglang bumigat ang pakiramdam ko at may naaamoy akong mabaho na para bang kahalintulad sa nabubulok na karne. Kinuha ko ang itak at may pagtatakang tumingin sa akin si Wancho. Kuya Jason, bakit niyo po kinuha ang itak? Hindi ko alam. Pero parang may nais ipaiwatig sa akin ng anting-anting. Para bang binigyan niya ako ng babala. Matapos kong sabihin yun, ay biglang nasira ang bintana na nasa kaliwa at mula roon ay 3 aswang ang magkakasunod na pumasok. Nagngangalit ang kanilang mga ngipin at nanlilisik ang kanilang mga mata. Malakas na napasigaw si Wancho habang ako naman ay iniharang ang sarili sa mga aswang. Hindi niyo masasaktan ang batang to! Umalis na kayo! Kung ayaw ninyo mamatay! Galit na umangil ang mga aswang at sabay-sabay silang sumugod. Naramdaman ko ang paggapang ng kakaibang enerhiya sa aking katawan at kusang gumalaw ang aking katawan na tila ba mayroong gumagabay sa akin sa kung ano ang dapat kong gawin. Yumuko ako nang akmang kakalmutin ako ng isang aswang. Mabilis ko siyang sinaksak sa tiyan at pagtayo ko ay saka ko siya tinaga sa leeg. Itinara ko ang itak sa noo ng aswang na nasa aking kaliwa, habang ang natitirang aswang ay gumapang at kinagat ko sa hita. Buong puwersa kong ibinaon ang itak sa ibabaw ng ulo ng aswang na agad niyang ikinamatay. Hindi ako makapaniwala ng mga sandaling yon na sa loob lamang ng ilang segundo ay 3 aswang kagad ang nagawa kong patayin. Tinignan ko si Wancho at nasa isang sulok siya habang nanginginig sa sobrang takot. Nilapitan ko siya at mahigpit ko siyang niyakap.
Kuya, Kuya Jason, natatakot ako. Natatakot ako, kuya. Tana, wala kang dapat ikatakot. Wala na sila. Hindi ka nila masasaktan, pinapangako ko yan. Nang kumalma na si Wancho, ay dinala ko sa likod ng bahay ang 3 aswang at doon ay sinunog ko sila. Mas nakakapagod kasi kung maghuhukay ako para ilibing ang katawan nila. Isa pa, naniniwala ako na hindi nararapat sa mga ganoong nilalang ang ilibing. Ang dapat sa kanila ay sunugin hanggang sa tuluyan sila na mabura sa mundo. Inabot na ako ng umaga sa paghihintay para tuluyang maging abo ang 3 aswang na pinatay ko. At ng oras na yon ay dumating naman ang kaibigan kong si Eddie. Nagulat siya nang nakita niya ang sinusunog ko. Oh pare, ano yung sinusunog mo? Bakit parang mga tao yan? Hindi mga tao mga yan, pare. Yan yung 3 aswang na pumasok sa bahay kagabi. Target talaga nila si Wancho. Diyos ko po, ibig mo sabihin, ay alam na ng mga aswang kung nasa ang eksaktong kinaroroonan ni Wancho. Tama ka, pare. At sigurado ako na hindi pa ito ang huling pag-atake ng mga aswang na mangyayari. May mga susunod pa at maaaring ang pinuno nilang si Selvino na ang makakaharap ko sa susunod. Pero, natalo mo ba ang mga yan? Nang dahil sa anting-anting mo, pare? Tama ka. Totoo nga, nabibigyan ako nito ng kakayahan at lakas para labanan ng mga aswang. Nang dahil sa anting-anting na to, ay magagawa ko nga talagang protektahan si Wancho. At meron pa akong kailangan sabihin sa iyo, pare. Tungkol to kay Wancho at sa tatay niya. Ano pare? Anong tungkol sa kanila? Sa pagkakataong yun, ay isiniwalat ko na kay Eddie ang pagiging aswang ni Wancho at Gregorio. Maayos kong ipinaliwanag sa kanya ang lahat upang hindi niya katakutan ang mag-ama sa kabila ng pagiging aswang ng mga ito. Ilang segundong napatulala si Eddie matapos kong magsalita na para bang hindi siya makapaniwala. Kung ganun pare, pinoprotektahan mo ang isang anak ng pinuno ng mga aswang. Ganun na nga, pare. At handa kong protektahan si Wancho hanggat kaya ko. Kailangan ko tong gawin lalo na't ang anting-anting na ibinigay ni Gregorio ang dahilan kung bakit nakakakita na ako ngayon. Paraan ko to, pare, ng pagtanaw ng utang na loob ko sa kanila. Eh pare, tanong lang, gaano ka naman kasigurado na nagsasabi ng totoo si Wancho at talagang mabubuting aswang sila? Pinagkakatiwalaan ko ang pakiramdam ko, pare. Isa pa, kung masama talaga sila, hindi ba dapat ay noon pa sila may ginawang masama sa akin? Lalo na, nung unang beses na nandito sila sa bahay at pinatulog ko sila rito. Sa bagay, tama ka sa sinabi mong yan pare. Basta, ipagdadasal ko na magtagumpay ka sa laban mong yan. Nakakatuwa lang na hindi ka na lamang isang manggagamot ngayon, kundi isa ka na ring antingero pare. Antingero? Paano mo naman nasabi na isa akong antingero? Siyempre, gumagamit ka ng anting-anting eh. Dapat nga, noon mo pa tinatawag ang sarili mo na antingero kasi dati ka pa namang gumagamit ng anting-anting sa panggagamot mo, di ba? Tama ka, pare. Isa na nga akong antingero. Antingero na nakikipaglaban sa mga aswang. May kasiyahan bumangon sa puso ko ng sandaling yon. Noon pa man kasi, ay masaya ko na nakakatulong ako sa mga tao gamit ang aking kakayahan. At sa pagkakaroon ko ng kakayahan na makipaglaban sa mga aswang, ay sigurado ko na hindi lamang si Wancho ang maaari kong protektahan, kundi maging ang aming buong baryo. Magmula noon, hindi na agad ako natutulog tuwing gabi upang magbantay sa muling pagsalakay ng mga aswang. May mga pagkakataon na kahit madaling araw ay gising pa rin ako. Isang madaling araw, nakaupo ako sa sala
habang pinagmamasdan ko ang natutulog na si Wancho. Maya-maya pa ay nagising siya at napatingin siya sa akin. Bakit gising pa po kayo? Hindi pa ako inaantok. Nagbabantay kasi ako baka may aswang na namang umatake. Pasensya na po kayo Kung dahil po sa akin, ay hindi na po kayo nakakatulog ng maayos. Ano ka ba, ayos lang yun. Mas gusto kong mapuyat kaysa maging handa kung sakaling may aswang na naman pumunta rito. Ang mabuti pa, bumalik ka na sa pagtulog mo. Magbabantay na lang ako rito. Bigla kong natigilan nang nagbigay sa akin ng babala ang anting-anting na may paparating na aswang. Mas mabigat ang pakiramdam ko na para bang isang napakalakas na uri ng aswang ang darating. Napatayo ako at agad kong kinuha ang itak sa kusina. Wancho, umanda ka! May paparating na aswang at malakas ang pakiramdam ko na si Silvino na ang paparating. Sigurado ka po, kuya? Oo, napakabigat ng presensya niya. Nararamdaman ko ang lakas niya. Nagkatinginan kami ni Wancho nang mula sa labas ay narinig namin ang boses ni Gregorio. Wancho, anak! Nandito na ako! Susunduin na kita! Lumabas ka na dyan, anak! Si tatay! Nagbalik na si tatay! Lalabas po ako para makita ko po ang tatay ko! Sandali lang. Hindi tayo sigurado kung ang tatay mo nga nasa labas. Pero boses po yun ni tatay sigurado po ako. Dito ka muna sa loob at ako ang lalabas. Dapat ay masiguro ko muna na ang tatay mo nga ang bagong dating na yon bago kita ibigay sa kanya. Sumang-ayon si Wancho sa akin sinabi. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Gregorio na nakatayo sa labas. Agad kong napansin na wala na siyang sugat sa kanyang katawan. Ang anak ko, nasan siya? Nandito na ako para sunduin siya. Mabuti naman at nagbalik ka na. Pero bakit ang bilis naman yata ang gumaling ng mga sugat mo? Kahit peklat, ay wala akong nakikita sa katawan mo. Hindi ko ba nasabi sa iyo na may kakayahan akong pagalingin ang aking sugat dahil isa akong aswang? Hindi mo nga nabanggit sa akin yan. Pero bago ko ibigay sa iyo si Wancho, ay gusto ko munang sabihin mo kung ano ang pangalan ko. Pangalan mo? Bakit? Nakalimutan mo ba ang pangalan mo? At gusto mong ako pa magsabi niyan sa'yo? Hindi ko ibibigay sa'yo si Wancho kung di mo sasabihin ang pangalan ko. Tumiim ang bagang ni Gregorio at sinundan niya yon ng isang nakakatakot na ngisi. Tila namalik mata ko nang nagbago bigla ang kanyang anyo. Naging isa siyang may edad na lalaki at mula sa anyong yon ay naging isa na siyang nakahihindik na aswang. Matalino ka. Ang buong akala ko ay kagaya ka ng mga taong nakilala ko na madaling linlagin. Tama ka. Hindi na ako si Gregorio. Ako si Silvino. At nandito ko para kunin ang anak ni Gregorio. Umalis ka na dahil hindi ko siya ibibigay sa'yo. Alam ko ang gagawin mo sa kanya. Papatayin mo siya at hindi ako papayag na gawin mo yon sa isang inosenteng bata. Huwag mo kong pilitang gamitan ka ng daas dahil hindi mo yung magugustuhan na. Ilabas mo si Wancho! Kailangan kong patayin ang batang yun dahil anak siya ng aswang na ayaw magpasakop sa akin. Wala kang ideya kung gaano ko kalakas. Sa mga sinabi mo ay hindi ko nakikitang malakas ka. Kung totoong malakas ka, hindi mo na kailangan paramihin ang kasapi sa iyong grupo. Mahina ka. Mahina ka, Silvino. Tignan natin kung masasabi mo pang mahina ako kapag gumagapang ka na sa lupa habang nagmamakaawa sa akin. Nabuhayin pa kita! Walang babalang tumakbo si Silvino palapit sa akin. Alam ng anting-anting na suot ko na kailangan ko ang tulong niya. Kaya mabilis kong naramdaman ang kapangyarihan niya.
Sinalubong ko ang aswang at iniwasan ko ang pagsunggab niya. Pinadaan ko sa tagiliran niya ang talim ng itak. Hindi makapaniwalang napatingin si Silvino sa akin. Ngunit laking gulat ko nang bigla siyang nawala sa kanyang kinatatayuan. Luminga ako sa paligid pero hindi ko siya nakita. Lumabas ka! Lumabas ka, Silvino! Huwag kang magtago na para bang isang duwag! Lumabas ka! Laking gulat ko nang mula sa itaas ng isang puno ay biglang tumalon si Silvino. Malakas na tumama ang paa niya sa mukha ko. Natumba ko at nagpagulong-gulong ako sa lupa. Kumawala sa kamay ko ang itak. Gagapang sana ako para kunin ang itak. Pero sinipa ni Silvino ang itak palayo. Mabilis na lumapit si Silvino sa akin at sinakal niya ako sa leeg. Unti-unti niya akong iniangat habang unti-unti ring bumabaon ang mga kuko niya sa aking balat. Naramdaman ko na kinakapos na ako sa hangin dahil sa higpit ng pagkakahawak niya sa leeg ko. Kung di ka lang sana nagmatigas, hindi ito mangyayari sa'yo. Ngunit masyado kang matapang na labanan ng isang pinuno ng mga aswang na kagaya ko. Mas gugustuhin ko pang mamatay ng lumalaban at wala akong pinagsisisihan na pinotrektahan ko si Wancho hanggang sa aking huling hininga. Matigas ka talaga. Kung yan ang nais mo, ay ibibigay ko na sa iyo ang iyong kamatayan. At pagkatapos kitang patayin, ay isusunod ko naman si Wancho at hahanapin ko si Gregorio para ibigay ang kamatayang nararapat sa kanya. Hindi mo na ako kailangang hanapin dahil nandito na ako. Laking gulat ko nang biglang lumitaw si Gregorio na nasa anyong aswang sa likuran ni Silvino. Sumampa siya sa likod ni Silvino at mariin niya itong kinagat sa leeg. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Silvino at dahil doon ay nagising ang mga tao sa aming baryo. Nagimbal ang lahat nang nakita nila ang nangyayari. Nabitiwan ako ni Silvino. Sandali akong sumagap ng hangin bago ako tumayo para kunin ang aking itak. Hindi pinakawalan ni Gregorio ang pinuno ng mga aswang na si Silvino. Kahit anong pagwawala ni Silvino ay hindi niya magawang alisin ang matutulis na ngipin ni Gregorio sa leeg nito. Pagkakuha ko sa itak ay mabilis akong kumilos para tapusin na ang buhay ni Silvino. Tumayo ako sa harapan ni Silvino at buong puwersa kong ibinaon ang itak sa tapat ng kanyang puso. Huminto sa pagwawala si Silvino. Malakas namang hiniklas ni Gregorio ang balat sa leeg ni Silvino at doon lang niya ito pinakawalan. Napaluhod sa lupa si Silvino habang nakatingin sa akin. Hinugot ko sa katawan niya ang itak at doon na siya tuluyang bumagsak. Nawalan ng buhay si Silvino na nakabukas ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong yun ay bumalik na si Gregorio sa pagiging tao. May mga sugat pa rin siya sa kanyang katawan, ngunit magaling na ang iba sa mga yon. Lumuluha, pero masayang tumakbo ang batang si Wancho palabas ng bahay at agad siyang yumakap sa kanyang ama na si Gregorio. Tay! Tay! Tay, bumalik ka na! Sabi ko naman sa'yo, di ba? Babalikan kita, anak. Patawarin mo ko kung iniwanan kita noon nang hindi ako nagpaalam sa'yo. Ayos lang po, Tay. Hindi po kayo nagkamali sa pagpili po kay Kuya Jason dahil sobrang bait po niya. Ginawa po niya ang lahat para protektahan po ko mula sa mga aswang. Saktong-sakto ang pagbabalik mo, Gregorio. Salamat. Dahil kung hindi ka dumating, ay baka patay na ako ngayon. Lingid sa kaalaman nyo, ay palagi akong nakabasid sa inyo. Nakita ko nung nilabanan mo ang 3 aswang para protektahan ang anak ko.
Kaya nang nakita ko na nanganganib ang buhay mo kanina, ay di na ako nakapagpigil na makialam. At kung meron man dapat magpasalamat ay ako yun. Maraming salamat sa iyo, Jason, sa pag-aalaga at pagprotekta mo sa anak ko sa kabila ng pagiging aswang namin. Hindi naman kasi ako namimili ng poprotekta na tutulungan. Kahit anong nilalang ka pa, kung mabuti ka at hindi ka namemerwisyo ng mga tao, ay handa akong gawan ka ng pabor. Pero salamat din dahil pinahiram mo sa akin ang anting-anting na to. Nang dahil dito, ay pansamantalang bumalik ang aking paningin. Sino may sabi sa'yo na pinahiram ko lamang sa'yo ang anting-anting na yan? Teka, anong ibig mo sabihin? Mga aswang kami, Jason. At hindi namin maaaring gamitin ang anting-anting na yan. Kaya yan ay pagmamay-ari mo na. At huwag ka mag-alala dahil ikaw na ang kinikilalang tagapangalaga ng anting-anting. At hindi na mawawala ang iyong paningin. Kahit tubarin mo yan, busilak ang puso mo. Kaya nararapat lamang sa iyo ang ganyang gantimpala. At huwag ka mag-alala dahil ngayong patay na si Silvino, ay wala na rin silbi ang mga alagad niya. Hindi na magkakaroon ng lakas ng loob na umatake mga yun dito sa inyong baryo. Ngayon, ay kailangan na naming umalis. Muli, ay maraming salamat sa tulong mo at sa pagpoprotekta sa aking anak. Maraming salamat po sa inyo, Kuya Jason. Kung may pagkakataon, pwede niyo akong dalawin dito. Huwag ka mag-alala. Naniniwala ako na hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Magkahawak kamay na naglakad sina Gregorio at Juancho palayo. Hindi ko napigilan ang aking mga luha habang pinagmamasdan ko sila. Hinawakan ko ang nakasabit na anting-anting sa akin leeg at higit akong masaya dahil permanente nang bumalik ang aking paningin. Hindi ako makapaniwala na bumalik ang paningin ko dahil pinrotektahan ko ang anak ng pinuno ng mga aswang. Mula noon ay nagkaroon ako ng bagong layunin. Pinili kong maging protektor ng aming baryo laban sa mga aswang. Dahil tuluyan ang bumalik ang paningin ko, ay unti-unti ring bumalik ang tiwala ng mga tao sa kakayahan kong manggamot. Hindi nagtagal ay nakilala ko bilang isang mahusay na albularyo kahit sa mga karatig na lugar. May mga pagkakataon ding bumibisita sina Gregorio at Juancho sa akin at dahil sa kanila ay ramdam ko na hindi na ako nag-iisa dahil nakahanap ako ng panibagong pamilya sa katauhan nila. Kasama ng aking kaibigan na si Eddie. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ko kinailangan masaktan nung iwan ako ni Rosana. Doon ko natagpuan kung sino talaga ako at kung ano ang tunay na nagbigay ng saya sa akin. Matagal na rin akong walang balita sa kanya. Pero may bago na akong minamahal ngayon at meron na kaming isang anak. Patuloy pa rin akong nanggagamot at masaya ko dahil buo ang suporta ng aking asawa at anak sa lahat ng ginagawa ko. At sa bawat taong natutulungan ko ay nararamdaman ko na tama ang landas na pinili ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana may napulot po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta at pakikinig sa aking YouTube channel. Sana po ay pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang ating sandigan sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po, Panginoon, sa paggabay sa amin
sa aming mga problema at sa bawat pagkakamali na aming ginagawa ay patuloy nyo kaming binibigyan ng pag-asa at pagkakataon upang makagawa muli ng kabutihan sa aming kapwa at patuloy na mabuhay sa mundong ito na ayon sa inyong kabutihan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng puong may kapal.